Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik po inyong lingkod, si Katambay Manong po. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat sa amang bansa po o sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo. Happy New Year po muli mga katambay, Happy New Year po. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Ito po, komentuhan po natin, samahan niyo po ako. Nakita ko lang po, ito po isang abogado po. Isang abogado po na YouTuber o vlogger sa social media mga katambay. Nakita ko po na talagang ang kanya halos sa kino-content sa kanyang sa YouTube o sa kanyang social media mga katambay, puro po sa Duterte halos at talagang sa mga kaalyado po ng Duterte ang kino-content po ni attorney mga katambay. Ngayon po, napakasarap po. Komentuhan po natin yung komento ni attorney tungkol po sa niluluto pong impeachment na hanggang ngayon po ay niluluto pa rin. At sinasabi po nila ito po ay mangyayari na raw po sa susunod na taon. At ang dating Pangulong Duterte naman ay nakahanda naman at talagang tutulong sa pagiging legal team ng kanyang anak bilang abogado sa impeachment. At ito po ang kinababahala ng abogado mga tamay. Kinababahala niya po. At bakit kaya nababahalang isang attorney kung ang isang dating Pangulong Duterte na isa naman pong abogado ay tumayo bilang abogado ng kanyang anak mga kababayan. At hindi naman po sa ngayong politiko at wala pong katungkulan sa gobyerno ang dating Pangulong Duterte at hindi pa naman po siya nahalal bilang mayor. Kaya po malaya pa po siya at po pwede po talaga siyang maging abogado dahil wala pa siyang posisyon sa gobyerno. Pakinggan po natin ang abogado mga katambay at komentuhan po natin ang kanyang pananaw sa dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin. Yes, I think. Oo. Ako ang pagkasabot tagal cases, no? So, appeal na siguro kung impeachment cases. We want to go on board as collaborating counsel. Okay. So, mga clear. Okay, ganyan tayo. I-move na yan. So, ang pwede natin makita dito, kung si dating Pangulong Duterte ang haharap, anong pwedeng mangyari? Diba? Ina-expect ba natin yung the same scenario that happened when former President Duterte was in the House, was in the Senate? Diba? During the hearing, yung mga senador doon na masasabi natin sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Or hindi siya makante. Diba? May ganun eh. Hindi ka man sumusuporta, pero hindi mo makante. Bakit? Fear? Respect? Diba? Oh, sabi ni Rescue TV, FPRD will cause a chilling effect to senator judges. His mere presence has an adverse effect to the senators, especially the re-electionists. It is undeniably that FPRD is still influential. Yeah. Kasi mga kakli, totoo yan. Rescue TV. Kasi, okay, unang-una, isipin natin ano yung ginawa niya sa Senate. Sa House, in a way, medyo okay pa sa House eh. Diba? Oo. Ano yun lang po natin. Para po, bakit kayo natatakot? Di po ba? Parang komento ko lang. Kasi abogado ito eh. Abogado si attorney. At balita ko, meron din po itong isang vlogger po yata na binigyan po yata ng, I don't know kung dinimanda ba o kinasuhan ng libel. I don't know. Pero ang ano ko lang po, abogado po ito eh. Bakit doon tayo pupunta sa ang dating Pangulong Duterte ay may fear? Kinatatakutan ba? Ang pag-uusapan po diyan yung ebidensya. Kaya nga po magsasampa sila ng impeachment sa Vice President dahil meron silang matibay na ebidensyang hawak na maraming nilabag na batas at maraming nilabag na korupsyon, di umano ayon sa kanila dito sa Quadcom Committee sa kanilang hearing,
Sa kabila na ang COA naman ay naglabas ng report na okay at maayos ang paggastos ng pondo ng opisina ng Vice President, pero sa kabila noon, iba yung ginawang pag-iimbestiga ng Quadcom. Bakit katatakutan ito, Attorney Claire? Bakit matatakot po kayo? Kung ang pinaglalabanan po rito ay isang mga ebidensya. Ano po magagawa na isang dating Pangulong Duterte? Hindi na nga po sila nire-respeto eh. Nire-respeto po ba ng pamahalaan ngayon ang mga Duterte sa kabila-kabila na ginagawang patong-patong na issue? Halos pinababagsak po sila. Demolition job, political harassment, politically motivated. Sa tingin nyo po, ngayon, kung inirerespeto man ang dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang ginawa, dahil sa kanyang napakagaling na pamumuno sa ating bansa, alam po yan ng mga politikong matitino pa. Yung matitino na hindi po talaga nakukurap at hindi po yata ito talagang yung pera ay nilalamon na po sila. Di umano, mga katambay. Di po ba? Nagtatanong lang po kay attorney, bakit ano po ang kinatatakot nyo na maging abogado ng isang vice president ang kanyang ama? Bakit kaya? Dahil kaya ang kanilang maebidensya ay hindi ka panipaniwala at maraming butas? Hindi kaya maraming butas ang gagawin nila ebidensya na ihaharap nila sa impeachment kung ito'y matuloy man? At kinatatakutan nila na mapahiya sila sa napakagaling na prosecutor, abogado at presidente? Di po ba? Takot po ba kayo? Yun lang po yun eh. Abogado po kayo, bakit kayo matatakot? Kapo abogado nyo yun. Di po ba? Ipipresenta nyo ron yung tamang ebidensya. At huwag kayo matatakot, di ba? Kung nasa tama ang inyong mga ebidensya, matibay, nasa tama kayo. Bakit kayo matatakot? Di po ba? Sa House kasi, hindi siya medyo kinakante ng konti. Diba? Konti lang. Nandoon yung fear niya na makontempt daw siya, natatakot daw siya sa House. Well, anyway, alam naman natin drama yun, diba? Tingnan mo, pinagsabihan pa ni attorney na alam daw po natin na drama daw yun. Hindi nga drama yun eh. Dahil napanood po natin, pati po kayo, napanood po namin, yung nangyari pong hearing, di po ba, sa Quadcom. Dahil doon, napakarami po doon, nasablay. Tatanungin mo isang prosecutor at magaling na abogado po kayo, bibigyan nyo po ang dating Pangulong Duterte ng mga ebidensya na palpak. Katulad po ng hinain na ebidensya, pinakita pa sa buong sambayanan, sa buong mundo. Nakita po ang ebidensya ng isang Trillanes na palpak, mali-mali pa spelling ng kanya inaakusahan na napakaraming pera daw sa bangko, pero mali ang spelling ng kanyang inaakusahan. Diba? Mapapahiya ka sa isang dating Pangulong Duterte. At nakita po doon ng dating Pangulong Duterte na yung niluluto nila yata ro sa Quadcom ay nakita't nabutasan na yun ay puro chismis, hearsay, gawa-gawa. Di po ba? Kaya nga po sinasabi nga, di ba? Isa lang siya ron eh. Siya lang mag-isa, pero lahat halos natameme. Halos hindi makaya ang galing at talino ng isang dating Pangulong Duterte. Nag-iisa lang siya ron, sumasagot sa lahat sa kanila. Di po ba? Dahil nga pinakain sila ng katotohanan at tinuruan pa sila ng dating Pangulong Duterte. Kasi may nagtanong doon na bakit mo gagawin sa isang resource person mo na hindi naman korte yon, sasabihin mo rin sa resource person mo na ang sasagutin mo lang ay yes or no. Di po ba? Napahiya sila. Dahil una-una, ano sabi ng dating Pangulong Duterte? Hindi korte yan at hindi ka pulis. Hindi ka investigador. Bakit mo ko tuturuan ang aking isasagot yes or no? Di po ba napahiya sila lahat doon? At pinamukha rin ni dating Pangulong Duterte sa Quadcom, bakit mo iimbestigahan ang isang napakadelikadong bagay at napakadelikado sa konstitusyon natin at malalagay sa alanganin ng ating bansa dahil dito sa intelligent intel fund na confidential fund. Confidential fund. Di po ba napahiya dyan si Congressman Castro? Si Congressman Manuel? Di po ba? Attorney, di nyo po ba napanood? Aalma't aalma yan. Di ba? Oo, drama nyo mag-ama, sabi ni Maylin. Yes.
So, lalabas dito mga clear. Nabawasan na siya ng counsel kasi nagtago na si Roque. Yes, Ben Reclamador. Pero, nagsisalita pa rin siya. Nasa YouTube pa rin siya. Okay. So, in other words, ganito. Kapag ka siya ay nasa Senate, ano ang magiging action niya doon? Tandaan natin, hindi lang si dating Pangulo Duterte ang maangas. Iba rin ang angas nito si VP Sara. Diba? So, kung magiging, ang tanong nga dito, political gimmick ba to? Tutuloy ba to? Kaya pa ba niya physically? Diba? I think, siguro, may aalalay sa kanya kasi, diba sabi niya, medyo mahina na, physically, medyo mahit. Tingnan mo, inano nyo pa yung, kinukutsa nyo pa yata, attorney, dahil nga, pati yung kahinaan nung, ni dating Pangulong Duterte, alam naman po natin may edad yun. At darating din po ang panahon, attorney, na tatanda rin po tayo, tihina. Pero nakita naman po natin doon, attorney, yung isip, matalas na matalas pa ang isip, napaagaling pa ng isip ng dating Pangulong Duterte. Wala pang makakapantay. Kahit po yata kayo, kahit po kayo, attorney, hindi po nyo yata kayang pantayan ang husay yata, ang galing ng dating Pangulong Duterte. Lalo po pagdating yata sa batas, attorney. Nagtatanong lang po ang inyong lingkod. Kinutya, wag po natin kutsain ang dating Pangulong Duterte. Yung ginawa po niya sa ating bansa. Di po ba? Bigyan po natin ng respeto at napaagaling pong Pangulo yan. Di po ba? Bakit po ngayon? Nagtatanong lang po ako, attorney, sa inyo. Bakit po ngayon? Wala po yata kayong iniimbestigahan. Wala yata kayong binablog. Napakarami pong usapin pagdating po sa pamahalaan natin ngayon. Napakarami pong dapat ungkatin, lalo po ang national budget, attorney, at yung paglipat po ng pera sa PhilHealth, hindi nyo po yata tinatalakay. At yung pera po yata ng AKAP, na napakarami pong usapin doon. Bakit po nanatili yun? At binawasan po na napakalaking pera ang 4-piece. Attorney, hindi po yata natin natatapik yun, mga tambay. At yung sa PDIC, binawasan din po yung PDIC fund ng 117 billion, mga katambay. Hindi po yata natin natatapik yun. At hindi rin po natin tinatapik yung napakarami pong anomalya ng pamahalaan po natin. Wala po yata kayong tinatapik na anomalya, lalo po sa kaperahan, yung sa SSS, GSIS, at yung issue po sa Maharlika Investment Fund, kasama na po ang Land Bank at yung PDIC. Hindi nyo yata tinatapik yun. Billion po yun, attorney. Nakatutok lang po ang inyong vlog. Sa mga Duterte lang po nakatutok yata, attorney. Nagtatanong lang po. Attorney po kayo At napakaganda po ng programa nyo. Batas. Mukhang yung batas po yata ng vlog natin parang one-sided lang po yata yung batas. Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Nagtatanong lang po, attorney. Hindi naman po yata masama magtanong, attorney. Ano siya? Okay? Walang conflict of interest yan dahil po abogado yan. Hindi naman palibhasa ama niya, abogado niya, papaboran na niya ng husgado kahit mali. Kaya abogado is abogado, depende sa sitwasyon kung dapat o hindi. Well, anyway, wala tayong sinasabi na hindi pwede mag-appeal. Pwede nga kahit sino Tama basta naman pala. choice. Kung sino yung choice. Pwede naman pala. At qualified. Di ba? Na mag-appear as counsel. Okay? So, in other words, mga ka-clear, ano ang pwede mangyari? Ito sa senaryo na ito. Unang-una, syempre, abangan ng mga tao yan. Di ba? Abangan ng mga tao yan. 2 Duterte nandoon. Syempre, abangan po ng tao yan, attorney. Tama po kayo. At abangan po ng tao yung ginawa po ng Quadcom na yung po ba ay totoo at yung mga sinampang kaso about sa impeachment ay yung po ba ay mga totoo? May matitibay po bang ebidensya yun? Yun po nga abangan ng mga Pilipino Kung sino po ang nagsasabi ng totoo o sino ang mga namumulitika. Sino po ang
gumagawa lang po ng pagpapabagsak sa pamilya Duterte dahil ayaw na nilang makabalik yata ito. Attorney, mukhang ayaw na po nilang makabalik sa pagiging presidente ang isang Duterte. Di kaya? Kaya po, napakarami po. Tinututukan po. Di po ba? Nag-umpisa po yan. Di po ba, attorney? Nag-umpisa po yan nung tamnan po nila yata. Nagtanim po yata sila ng confidential fund na galing pa sa opisina ng presidente yung confidential fund. At diyan na po nag-umpisa ang lahat. Di po ba, mga tambay? Pero nagsaysay na po ang COA. COA na po ang nagsaysay, mga tambay. BP Sara pa nga lang ang pumunta sa isang hearing, talagang tutok ang tao. Nung nagkaroon ng hearing sa Senate si FP Duterte, tutok din ang tao. So, will they grab it? Tingnan mo, mismong sa inyo na attorney, nagsabi na kayo na talagang tutok ang tao. Ganyan po kasi ang mga Duterte kasi nakita ng Pilipino kung paano po magtrabaho ang Duterte. Di po ba? Kayo na mismo, ang taong bayan nakatutok sa mga Duterte kasi hindi nga naniniwala ang mga Duterte sa nangyayari sa politika sa ating bansa. Ang nakikita ng mga tao, pinopolitika sila. Di po ba? Napakarami kasing problema ng bansa, kahirapan, di po ba? Napakataas na bilihin, napakalaki na inflation ng mga Pilipino na walang trabaho. Nakatutok lang po tayo, attorney, sa mga Duterte. Di kaya? Wala na po tayong tinrabaho. Tapos, habang tinututukan po yata natin ang mga Duterte, dito naman po naglalabasan yung mga anomalya yata. Attorney, bilyon-bilyon na natutuklasan ng mga Pilipino na hindi po ito nababalita yata sa mainstream media at hindi nyo rin po binabalita. Nagdi-dribble lang po yata. Nagdi-dribble lang para po mapagtakpan. Di kaya, attorney, nagtatanong lang, mismo sa inyong bibig, napakalakas, tinututukan, sinusubaybayan ng mga Pilipino pagka ang Duterte. Kaya nga po, takot na takot po ang lalaban sa politika, lalo sa pagiging presidente sa 2028 dahil nga napakalakas na politiko ang isang Duterte, lalo ang BP Sara. Di po ba? Aminin nyo na po, attorney, aminin nyo. Alam nyo po sa sarili nyo na hindi nyo kayang talunin o hindi nila kayang talunin ang BP Sara sa parehas na labanang politika. Real talk. Alam nyo po yan, attorney. Nagtatanong lang po si Kamanong. Opportunity to grandstand. Pwede. Di ba? Pag nag-grandstand sila, kakadinig ba tayo ng maraming mura? Pwede. Di ba? Yun kasi, inamin ito. Kinuwento ko na sa inyo ito mga kaklear sa mga unang-una nating live stream. Inamin ni dating Pangulong Duterte na yung pagmumura niya strategy. Para maandap yung taong kausap niya. Para sumunod sa kanya. Ito nga yung itinuturo niya daw kay PBBM na dapat lagi may PI. Hindi. Yung natural na yan sabihin natin nagmumura si dating Pangulong Duterte, bakit ka magpapasindak? Di ba? Mga senador yan. Attorney, senador, bakit po kayo magpapasindak? Kung tama naman ang ginagawa ng senador. Di po ba? Nakita nyo nga po doon, kahit sa Kamara, sa Senado, di po pag nagmumura na po at meron na pong hindi maganda sinasabi ang dating Pangulong Duterte, di po ba? Ini-stop nila yung hearing. Di po ba? Ini-stop nila. Di po ba? Gagawin din po yung pwede pong gawin nyo, attorney. Kaya lang, bakit po kasi parang natatakot nga kayo? Yun ang tanong doon. Parang natatakot po kayo na maging abogado. Hindi po usapin yun. Ang pagmumura po. At yung sinasabi po ni dating Pangulong Duterte sa kay PBBM, kung gusto mong maging presidente at matakot sa'yo, lalo po ang mga masasama, mga kriminal, mga drug lord, di ba sinasabi niya, kung gusto mong maging presidente at maging maayos kang presidente, kailangan kung gusto magpresidente, marunong ka raw mamatay. Marunong ka mamatay at marunong ka rin daw pumatay ng kalaban. Pero yon, salita lang niya yon.
salita dahil kailangan mo maging matapang. Maging matapang, buo ang loob mo sa mga masasama, sa lumalaban sa gobyerno, mga terorista. Di ba? Mga NPA, mga drug lord. Di po ba? Mga smuggler. Yan ang isang katangian ng dating Pangulong Duterte. Meron siyang matapang na bibig, matapang na kalooban. Kaya niyang humarap. Kaya niyang kausapin ng mga kriminal. Ugaling kriminal sa salita. Pero hindi niya gagawin yon. Hindi niya gagawin yon. Di po ba? Yun ang kanyang panakot. Panakot yun sa masasama, hindi sa mga mabubuting tao at matitino. Sa lumalabag lang po sa batas yun, ginagawa niya. Di po ba, attorney? Nagtatanong lang po. Attorney? Di ba? Inanto ko lang sa inyo sa live stream ko dati. Meron siyang video nito na ang pamumuno dapat laging may PI. Okay? So, anong mangyayari dito? Saka si dating Pangulong Duterte, hindi nag-PPI yan. Pagka ang kaharap niya ay mga matitinong Pilipino. Nagbibiro lang yan. Karamihan niyang biro. Pero pagka siya'y galit na at nakikita niya na ang bansa ay nilalamo na ng katulad po ng droga, nagmumura talaga yan. At nakikita niya na talagang ang laganap ang krimen. Di po ba? Laganap ang patayan. Di ba? Lalo pagka nakikita niya mga bata pa ang nadidisgrasya. Di ba? Galit na galit yan. Di po ba? Dahil nahandun yung pagmamahal niya sa Pilipino. Makabayan, attorney. Strategy. Siyempre mag-PPI yan doon. Hindi may iwasan. The problem is, kukonsintihin niya ng Senado. At tulad ng pangkonsinti sa... Tingnan niyo po, attorney, pinagbintangan niyo pa ang mga senador ngayon, ang Senado na konsentidor. Nakakahiya naman po sa institusyon ng Senado na para po bang antingin niyo po, attorney po kayo. Marami po abogado ron. Ibig sabihin, mga konsentidor yon. Halos lahat nga. Halos lahat ngayon ay wala na nag-iimbestiga sa korupsyon ng ating bansa. Yun nga rin ang tinatanong ni Vice Presidente, nasaan ang mga oposisyon? Nasaan ang oposisyon sa ating gobyerno ngayon, attorney? Wala na nga nag-iimbestiga sa mga pumuputok na mga korupsyon, mga kaperahan, bilyon-bilyon. Tapos sasabihin nyo, kukonsintihin ng isang pinababagsak. Pinababagsak ang pamilya Duterte, lalo ang Vice President, kukonsintihin? Ganun po ba? Parang wala yata sa logic yun. Nagtatanong lang po, attorney. Hindi naman masama. Yan, nung nagbumura siya sa Senado, nung huling hearing. Di ba? Ganon. Pangalawa. Okay? Alam natin. Ito, iniisip ko tuloy eh. Kaya nga tal ko, ano ba niluluto dito? Inamin din naman ni dating Pangulong Duterte na nagpaplanta siya ng ebidensya. Diba? Sanay siya ron. Tingnan nyo, pinagbintangan nyo pa. Puro inamin. Para inamin. Ano ipaplanta o ipaplanted o itatanim na ebidensya ni dating Pangulong Duterte? Sige nga, attorney. Sila nga yung nilalagyan ng ebidensya. Di po ba? Dito po sa usapin ng impeachment, attorney, hindi po magagawa ni dating Pangulong Duterte yung sinasabi nyo po. Nagtatanong lang. Iba po ang senaryo eh. Ang senaryo po ngayon, ang realidad po ngayon, sila po ang tinatamnan ng kaso. Di po ba, attorney? Hindi sila ang magtatanim ng kaso dito po sa sitwasyon na ito. At wag po natin sabihin na sanay na sanay. Sanay na sanay magtanim ng, ng kaso. Wala nga sila kinakasuhan eh. Di mo ba? Wala silang kinakasuhan. Wala tayong nababalitaan na kinasuhan ang dating Pangulong Duterte. Ang nakikita po natin ngayon, puro sila. Puro sila ang gustong kasuhan. Di ba? Pati nga ang Quadcom. Di ba? May rekomendasyon na kasuhan siya. Kasama ang Vice President. Attorney. Sanay siyang naglalakad ng kaso. Di ba? Inamin ito ni Kibuloy. O si Kibuloy. Hindi ito gawa-gawa. So, ayan, si Kibuloy naman sinabi niyo. Nasaan po ba si Kibuloy? Nagtatanong lang po, attorney, nasaan po si Kibuloy? Di po ba nakakulong? Kung totoo ang sinasabi niyo
nasanay yan, gumapang at gumawa ng mga ganyang issue na sinasabi nyo, di sana'y malaya si Kibuloy ngayon at hindi nakakulong. Nakakulong eh. Wala nga piyansa. Di ba? Walang power. Walang power ang dating Pangulong Duterte, attorney. Kung yan ay sinasabi nyo, totoo lahat yan, attorney. Nagtatanong lang inyong lingkod. Malayang-malaya ngayon si Pastor Kibuloy. Di po ba? Hindi nga makapagpiyansa. Kapag siya ba lawyer, ando dun siya, i-advise siya ba or will he do the planting of evidence for VP Sara? Just asking. Parang hindi ka po kami makapaniwala sa sinasabi nyo yata, attorney. Nagtatanong lang, ano pong planted o planta o planted evidence ang gagawin ni dating Pangulong Duterte? Ano kaya? Eh sila'y sasagot. Sasagutin nila yung mga paratang eh. Sila sasagot doon sa ilalabas na yung mga ebidensya nung kabila nung magi-impeach. Hindi po sila nag-i-impeach. Sana po kung sila ang nag-file ng impeachment kay BBM. Di po ba? Kung sila, yun po pwede po natin sabihin na sila gagawa ng ebidensya, ipaplanted nila lahat. Di po ba, attorney? Parang hindi ko makuha yon. Hindi ko yata makuha yung logic doon, attorney. Nagtatanong lang po. Namin niya naman ito eh. Di ba? O lalakarin niya rin katulad ng paglakad niya ng kaso ni Kibuloy. Kung nilalakad... Ay, nako. Sino po ba nakaupo ngayon? Attorney, wag niyo naman po kaming bobohin. Attorney, nagtatanong lang. Binobobo nyo kami eh. Binobobo nyo po ang mga Pilipino. Sino po ba ang nakaupo ngayon? Siya po ba? Ano po ba power niya? Hindi po siya Pangulo. Ang Pangulo po, hindi nga po marunong tumanaw ng utang na loob yung Pangulo. Di ba? Naipalibing yung kanyang ama. Naipanalo po siya sa tulong po ng isang Vice President. Di po ba? Pinababagsak nga po eh. Gusto nga ma-impeach. Walang kapangyarihan ng dating Pangulong Duterte. Wala siyang power. Para po ipagbintangan po yata natin. Pinagbibintangan po ba ninyo, attorney? Ano kapangyarihan? At pagdating Kibuloy na halimbawa nyo, wala nga nagawa ang dating Pangulong Duterte dyan eh. Di po ba? Nakita po natin kung ano nangyari. Parang hindi umiral po ang demokrasya ng bansa natin. Nawala na po yung freedom of religions. Di po ba? Di po ba? Nakikitil na nga, attorney, dahil wala kapangyarihan ng dating Pangulong Duterte. Hindi na siya kinakatigan. Di po ba? Napakaraming nilabag na batas daw. Ayon sa dating Pangulong Duterte, itong mga kapulisan natin, may nagawa po ba ang dating Pangulong Duterte? Di po ba wala? Nakakulong ang Kibuloy dahil wala siyang kapangyarihan doon sa sinasabi niyo po. Attorney. Yung kaso ni Kibuloy na hindi niya kamag-anak at kaibigan niya lang. What more kay VP Sara? Maniniwala kami, attorney, kung si Kibuloy malaya, doon natin masasabi na napakatindi po ng kapangyarihan pa ni dating Pangulong Duterte. Dahil nakalaya si Kibuloy. Eh hindi nga eh. Di po ba? Nakakulong. Ilang buwan na. Hindi makapagpiyansa. Para bang... Ewan ko, abogado po kayo eh, pero bakit po ganon ang nangyayari po yata? Nagtatanong lang. Parang ang tingin nyo po mas makapangyarihan pa ang dating Pangulong Duterte. Kung may kapangyarihan ng dating Pangulong Duterte at sinusunod ng mga congressman at senador, sa tingin nyo po ba, Tony, merong impeachment ngayon ng Vice President? Meron? Magkakaroon po ba ng impeachment ang Vice President? Kung totoo lahat ang sinasabi nyo, na may power pa, sinusunod pa ang dating Pangulong Duterte. Eh pati nga sa social media, wala na nga power ang dating Pangulong Duterte. Binabakbakan siya sa social media, napakarami na vlogger. Hindi po kaya kasama kayo ron, Tony? Nagtatanong lang po, hindi po kaya isa kayo ron? Isa po kaya kayo ron? Di umano, attorney? Isa po kaya kayo sa bumabatikos at nagpapabagsak kaya di umano
sa isang dating Pangulong Duterte. Nagtatanong lang po, attorney. Hindi naman po masama magtanong. Di po ba? Ituloy po natin. Ibang klase. Diba? Sabihin nila, kahit naman hindi na yan pwedeng lumakad eh. But still, iba yung presence yung dating Pangulong Duterte kapag nandoon. Diba? Ang makakaangas ba yung ibang mga senador? Ang alam natin, bumobeta lang kay dating Pangulong Duterte, itong si Senator Risa Hontiveros. The rest, wala na yan. Di ibig sabihin, minamaliit mo yung mga senador pala doon. Minamaliit mo ang mga senador ng bansa. 24 yun. Di ba? 24. Pero si Risa Hontiveros lang po ang inangat nyo po sa upuan. Nagtatanong lang po. In the rest, hindi kaya mahihina na po ba yun? In the rest, mahina ng senador? At kaya-kaya ng, ibuli? O sinasabi nyo takot? Takot ba yun? Di umano? Attorney, takot kaya ang mga senador sa dating Pangulong Duterte? Ganun po ba? Diba? Kahit si Senator Coco Pimentel, kahit sabihin natin yan na nasa opposition yan, diba? At hindi naman siya supporter talaga ni dating Pangulong Duterte, the way I see it, hindi naman si Senator Coco nakakaalma kapag nagmura na ito si dating Pangulong Duterte. So, yun yung nakikinda kong senaryo. Grandstanding, mura, okay? Can there be planting of evidence? Making... Ito mga tama no? Pinangungunahan nyo na po, attorney, yung mangyayari. Hindi pa nga nangyayari. Pero sa inyo, pinangungunahan nyo na yung mangyayari sa Senado. At pati mga senador, parang ginagawa nyo yatang maihinang senador ang ating mga senador sa ating bansa. Mga tambay. At sinasabi nyo, may planted evidence pang gagawin ng dating Pangulong Duterte. Attorney, at bugado po kayo eh. Saka ang nakikita ko po dito, mukhang natatakot po yata sila. Natatakot po yata kayo na maging abogado ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Natatakot po sila. Dahil, mapapahiya po kasi. Dahil lalabas po rito yung mga ebidensya po nilang ilalatag sa Senado. Ilalatag po nila yan kung bakit talagang kailangan impeach ang isang Vice President. Sila po ang gagawa ng ebidensya para yung sinasabi nila na talagang impeachable ang isang Vice President. Pero pagdating dito kay attorney, ang magtatanim na ebidensya, ang dating Pangulong Duterte kaya. Attorney, ganun po ba? Fake documents? Fake documents? Kasama ba sa planting of evidence ang fake documents? Pwede, di ba? Sino po ba gagawa nun? Gagawin na ba ng BP Sara? Malalaman po yun. Kung gumawa ng fake documents ang Vice President, malalaman po yan. Hindi naman po mga tangat bobo ang mga senador. Meron din po mga magsusuri dyan sa mga dokumento. Hindi po ba? Kaya nga yung dokumentong nilatag ni Antonio Trillanes, nasuri Di po ba? Lumabas ang katotohanan na peke. Di po ba? Dahil pati ang AMLAC, pati ang bangko nagsalita. Di po ba, Tony, nagsalita ang bangko na hindi sa kanila galing yung hawak ni Antonio Trillanes na pinakita sa Kongreso? Di po ba? Ano po ba? Mga tanga po ba? Kung sinasabi nyo na hindi pa nangyayari, wala pa kasi nangyayari. Wala pang impeachment. Wala pang pinapile. Kasi mag-uumpisa yan sa Kongreso. Sa Speaker. Wala pa Di po ba? Pero pagdating po sa inyo, attorney, napakarami nyo na pong konklusyon na hindi maganda ang gagawin ng Duterte. Lalo-lalo ang dating Pangulong Duterte, hindi maganda ang kanyang gagawin. At hindi rin maganda ang gagawin ng isang Vice President at dating Pangulong Duterte pagdating sa mga ebidensya o sinasabi yung kanilang ilalabas na dokumento, po pwede nilang pekehin. Ganun po ba? Mamemeke? Planted? Ganun po ba? Para makasurvive. Para makasurvive, ganun.
Advance ka mag-isip, Ibinibintang ko ba to sa kanila? Hindi ko to binibintang. Inamin kasi nilang ginagawa nila. Niya. Okay? Tingnan Yung niyo. dating Pangulong Duterte. Inamin. So, kung ginagawa niya yan sa ibang kaso, what more? Gagawin niya ba yun sa anak niya? Para makasurvive? Diba? Ano rin si attorney, malisyoso, no? Parang ewan ko ba, marites ba kayo, attorney? Nagtatanong lang. Sobrang marites naman po. You know, ibang, kung ano man yung narinig nyo doon kay dating Pangulong Duterte, ibang usapin ito eh. Saka dito, napakarami dito na, sa tingin po ba natin, gobyerno na nga kalaban nila eh. Gagamitin po nila ito. Kung ito'y matuloy po itong impeachment na ito, komento na inyong lingkod, gobyerno na po, institusyon na nga ng Kamara ang nakabackup, di umano. Nahandyan ang pamahalaan, pati nga mga DOJ, di po ba? Di umano, NBI, di po ba? Pati po kapulisan, nagsasampa ng kaso sa Vice President, di ba? Halos lahat na po ng sangay ng gobyerno ay nakatutok po rito kay Vice President Sara Duterte. Tapos, ano magagawa ng isang dating Pangulong Duterte na walang posisyon sa gobyerno, walang kapangyarihan, para magawa niya itong sinasabi niyo po. Gobyerno po ang kalaban ngayon halos ng Vice President. Attorney, ganun po ba? Parang sinasabi niyo na mas makapangyarihan ng Duterte ngayon kaysa sa gobyerno natin ngayon na yung gobyerno mismo yata ngayon, lalo-lalo ang institusyon ng Kamara, ang gustong magpabagsak sa isang Vice President. Tapos ngayon, tinutwist po natin, attorney yata, na mas kakatigan ng walang posisyon. Katigan man nila, ang dating Pangulong Duterte, katigan man nila, nasa tama. Tama. Pag kinatigan ito at wala naman pong napatunayan na nilabag na batas at walang korupsyon, sa tingin nyo, ang mga senador, lalagay pa sa pagkakamali. Kakampi sa mali. Lalo yung mga tumatakbo dyan sa halalan. Sa tingin nyo, kung alam nilang mali at puro planted ang ebidensya na binibintang ng mga nag-impeach o itong mga nag-file ng impeachment, sa tingin nyo, kakampihan ng mga senador yan? Lalo-lalo yung mga tumatakbo. Sige nga. Iboboto ba ng mga Pilipino yan? Lalong-lalo kung alam ng mga Pilipino na maling-mali ang ginawa nilang impeachment na hindi naman totoo ang mga ebidensya. Di po ba, attorney? Just asking. Kasi hindi malinis si dating Pangulong Duterte bilang abogado. According to him. Tingnan nyo, pinagbintangan nyo pa according to him. Sinisira nyo na si dating Pangulong Duterte according to him. Fiscal pa man din siya at that time. Sabi niya, ito yung natutunan ko nung ako'y fiscal. So, ang nakakatakot at that time, nung fiscal siya, di ba? Di ba, lawyer siya, nagpa-prosecute siya for the state. Isipin niyo lang, mga kaklira, kung nagpa-planta siya ng evidence against the accused, ay di ba kawawa yung accused kahit walang kasalanan, madidimanda pala. Because paplantahan niya ng ebidensya. Nasaan po yun? Nasaan po yung mga tao na yun, attorney? Kasi, ang dating Pangulong Duterte, nagsasalita yan. Karamihan dyan, hindi mo alam, lalo pag nagbibiro. Ang dating Pangulong Duterte, napakabiro. Siniseryoso nyo po, siniseryoso po pala ninyo lahat. Di po ba? Sana man lang, para makatotohanan yung sinasabi nyo po, dapat po pala, attorney, abogado po kayo, pinuntahan nyo po lahat yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na according to him. Sino-sino po ba yon? Yung mga pinagtatamnan niya ayon sa inyo ng mga ebidensya, gawa-gawa ebidensya, attorney. Di po ba? Sana nagbanggit man lang kayo, abogado po kayo eh. Di po ba? Kasi ang nangyayari niya, puro marites lang din po.
kinopya nyo na kinopya, kinadap nyo na inadap yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ang dating Pangulong Duterte napaka-biro. Di po ba? Dahil napakaraming salita niya, kahit nga siya, sinasabi niya, papatsyon ko kayo. Di ba yung patsyon? Parang kikitiling ko kayo. Papatayin ko kayo. Pero ginawa niya ba? Di ba hindi? Di ba? Salita lang. Ganun ang dating Pangulong Duterte. Napakahilig sa ganun. Tapos paniniwalaan po ng isang attorney Claire yata yung mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte na wala naman po siyang pinipresenta na ebidensya sa atin. Wala po siya ebidensya eh. Salita lang. Kinuha niya lang sa salita ni dating Pangulong Duterte yata. Nagtatanong lang po. Pero, mapapatunayan mo na salita. Paano kung sabihin ni dating Pangulong Duterte siya pumatay kay Andres Bonifacio? At siya rin ang bumaril kay kay Jose Rizal, sa ating bayani na si Jose Rizal. Siya ang bumaril. Isa siya doon sa bumaril sa Luneta. At siya rin ang tumaga. Si Andres Bonifacio. Paniniwalaan po ba natin yung attorney na pagka nagsalita ang dating Pangulong Duterte ayon sa kanya, according to him? Ganun po ba, attorney? Attorney! Attorney! So, yun yung nakakatakot. Ngayon, yung anak niya, aakusahan siya. Alam niya laruin to. Diba? Sa utak niya, alam niya paano gawin to. Sa utak niya. Ang sabi ni Galisano Gopez, welcome development pagsama ni Digong sa depensa. Sama na rin si Sara Sigurado, magkakaloko-loko yung depensa. Ganon. Kasi siyempre pag-uusapan natin dyan, hindi mawawala yung usapang Mary Grace Piatos. Diba? Hindi mawawala sa usapan yan. Ay, syempre, ilalabas nila so, ebidensya. Ano ang magiging depensa nila dun? Will they create additional documents as a planting evidence for the accused? Siyempre, planting evidence, pabor. Kasi minsan sabihin, nagpa-planta ng ebidensya, napaka-negatibo, di ba? Pero siyempre, magpa-planta ka rin minsan ng ebidensya, pabor sa akusado. Calixto Hukut. Ayan po mga tambay. Pwede nyo pasyalan po ang vlog po ni attorney. Napakagaling pong abogado ni attorney Claire, mga tambay. Kasi talagang hindi niya na po kailangan ng mga ebidensya. Basta magsalita ka lang at according to him. At napakagaling po ng isang attorney Claire, mga tambay. Nagagalingan po kay attorney. Hindi na po kailangan hindi na po kailangan ng mga masususi o masusi na ebidensya o kailangan pagsusuri sa mga inaakusahan mo. Basta titingnan mo lang po yung mga bibig, yung mga nilalabas ng bibig, salita, ay okay na po, mga tambay. At napaka-advance po yatang mag-isip. Advance po mag-isip ang isang abogado. Si Attorney Claire, advance po siya, mga kababayan. Bilib na bilib po ang inyong lingkod, si Kamanong. Napakagaling po. Kaya po kung magkakaproblema po ang inyong lingkod, ay isa po ito sa kukunin kong abogado, mga tambay. Si Attorney Claire. Napakagaling po. Advance po. Nakikita niya na po ang mangyayari sa mga hinaharap. Kitang-kita niya na po. Kaya napakasarap po maging abogado po ni Attorney Claire, mga tambay. Dahil nga po, meron po siyang vision. Nakikita niya na po ang mangyayari. Katulad po, dito po sa wala pa namang impeachment na kinaharap, pero nakikita na po ni Attorney Claire ang mangyayari po sa impeachment po. Alam niya na po ang senaryo, ang gagawin pong planted evidence, alam niya na po yun, nababasa niya at nakikita niya na sa kanyang vision, at yung gagawin pong pandaraya yata ng dating Pangulong Duterte, dahil sanay na sanay daw po ang dating Pangulong Duterte sa mga gawain na ito, lalong-lalo na siya pa ay piskal noong mga time na yon, ay sanay na sanay magtanim ng planted evidence dahil according na rin daw po sa sinabing salita, according to him, sa dating Pangulong Duterte. Kaya po, lahat po yan ay nakikita po sa vision
na po pwedeng mangyari sa Senado. At nakikita na rin po ng isang abogado ang kahinaan po ng Senado. Napakahihina po yata ng mga senador. Tanging si Risa Hontiveros lang po ang kakayang, ang nag-iisa, bukod tangi yata, kaya lang po sumagot o sinasabing kumontra sa mga sinasabi ng dating Pangulong Duterte. In the rest, ay questionable na po sa kanya yon, mga katambay. Kaya, kaya ayaw po yata nila maging abogado ang dating Pangulong Duterte ni Vice President Sara Duterte. Pero sa bibig din po ni Atty. Lumabas na lahat po, kahit sino pong abogado ay po pwede pong kuning abogado ng Vice President. Bukod tangi lang po kay dating Pangulong Duterte na binibigyan po nila ng maitim yata, maitim na kulay yata ang binibigay nila, mga tambay. Dahil napaagaling kasing abogado, prosecutor ang dating Pangulong Duterte. Alam po ni Atty. Claire yan. Alam niya po na napakagaling. At alam po ni Atty. Claire na talagang alam ni dating Pangulong Duterte kung gawa-gawa lang ang kanilang itinatanim na demanda o ibinibintang sa Vice President. Malalaman po ng dating Pangulong Duterte lahat yan. Pag nabasa niya na. Babasahin kasi ni dating Pangulong Duterte yan yung ipapile nilang impeachment at titingnan din ni dating Pangulong Duterte yung mga ebidensya nila. Mga katambay. Lalong-lalo na yung sinasabi pong bawal na bawal po ang paghalukay ng confidential fund. Kaya nga confidential Di po ba, mga tambay? Diyan po nila dinadala yan Muli po, mga tambay, nakakita po si Kamanong. Proud na proud po si Kamanong. Nakakita po ng isang abogado na napakagaling po at talagang ubod po siya ng galing at yung kanya pong vision, yung kanyang nakikita sa hinaharap ay hindi po kayang gawin ng ibang abogado, mga tambay. Tanging si Atty. Claire lang po ang meron po yata na ganong katangian na nakikita niya na po ang hinaharap kahit hindi pa nangyayari, mga kababayan. Ibang klase po. Nagtatanong lang po, mga katambay. Dahil meron na po yan na sinasabi po, meron na po daw ito na binigyan po yata ng problema na sinasabing DDS vlogger daw po, mga katambay. Mukhang nagsara pa raw yata ng kanyang channel, mga katambay. Baka isang araw, ang inyong lingkod, si Kamanong, ang tambayang makabayan, makita rin po ni Atty. Claire, isang araw ay magkaproblema po sa kanya. Hindi kaya? Nagtatanong lang po inyong lingkod. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po sa nakagusto po ng inyong maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Thank you po, mga tambay. Sa muli po, maligayang bagong taon po at masaganang taon po sana ang mangyari po sa ating lahat. Happy New Year po! Paalam! Sa muli! Bye-bye!